Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-42 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang mag-asawang De Espadaña. Pagkatapos ng pista sa bayan, muling bumalik ang pangkaraniwang kalungkutan sa tahanan ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria Clara. Tahimik ang buong bahay at maging si Kapitan Tiago ay hindi mapakali. Paulit-ulit na nagtatanong kay Tia Isabel kung kaninong santo siya dapat mag-alay upang gumaling agad ang dalaga. Nagdesisyon silang mag-alay sa dalawang banal na krus, ang lumalaki at ang nagpapawis, dahil ayaw nilang may magtampo. Samantala, naglilinis sina Sinang, Victoria at Andeng habang pinag-uusapan ang doktor na darating, si Don Tiburcio de Espadaña, na sabi ni Kapitan Tiago ay mahusi ngunit mahal maningil. Hindi sila sigurado kung talagang magaling o isa lamang sa mga doktor na nakikinabang sa pera ng tao. Dumating ang karwaheng naghahatid sa mag-asawang de Espadaña, si Don Tiburcio at ang kanyang kabiyak na si Doña Victorina, kasama ang isang binatang Kastila na si Alfonso Linares. Palamuti ang buong katawan ni Doña Victorina, mula sa malaking bulaklak sa sombrero hanggang sa kapal ng pulbos sa muka. Habang si Don Tiburcio ay isang payat, utal, pilay at mahiyain na lalaking pilit pinagmumukhang doktor ng kanyang asawa. Ipinakilala ni Doña Victorina si Linares bilang pinsan ng mataas na opisyal sa Madrid, na tila ay pinagmamalaki niya ng lubos upang maitaas ang tingin ng lahat sa kanilang grupo. Ikinuwento ng tagapagsalaysayang nakaraan ni Don Tiburcio at Doña Victorina. Si Doña Victorina ay isang Pilipinang labis ang paghahangad na maging Europeo mula sa pagsasalita hanggang sa pananamit. Sa kabila ng pagtanda niya, pilit niyang ipinapakita sa lahat na siya'y batang-bata pa at labis ang kanyang panlilibak sa mga kababaihang hindi kasing sosyal niya. Hindi niya pinakasalan ang mga manliligaw na Pilipino dahil pangarap niyang makapangasawa ng Kastila. Sa huli, dahil sa kawalan ng mapipili, nakapangasawa siya ng abang si Don Tiburcio na wala man lang pinaguhugutan ay nagmistulang doktor dahil sa kanyang pamimilit. Si Don Tiburcio naman, dahil sa kahirapan sa Espanya, ay napadpad sa Pilipinas bilang kawani. Sa kagustuhan niyang mabuhay, nagpanggap siyang doktor at sinuwerte hanggang mabisto ng mga tunay na doktor at nabaon muli sa hirap. Kung hindi niya nakilala si Doña Victorina, baka nalulod na siya sa kawalan. Nang dumating si Don Tiburcio sa bahay ni Kapitan Tiago, agad siyang sinalubong at pinaupo sa hapag. Habang kumakain, dumating si Padre Salve. Ipinagmalaki ni Doña Victorina si Linares at ang mga koneksyon nito sa Madrid. Pinag-usapan nila ang sakit ni Maria Clara at ang posibilidad na pumunta ang mag-asawa sa Espanya. Kalakip ng kanilang pag-uusap ang walang katapusang reklamo ni Doña Victorina tungkol sa mga probinsya, sa mga taong hindi marunong manamit, at kung ano-ano pang kaartihan. Inalok ni Kapitan Tiago si Don Tiburcio na tignan na si Maria Clara. Agad namang pumayag ang ginang at ipinagyabang pa na marami raw pasyenteng maharlika sa Europa ang napagaling ng kanyang asawa. Kahit ang totoo'y wala naman siyang tunay na karanasan. Pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Madilim ang kwarto, napalilibutan ng takot sa hangin kaya nakasara ang lahat ng bintana. Sa liwanag lamang ng dalawang kandila, nakita si Maria Clara na nakabalot sa puting kumot. Maputla
ngunit higit pang naging marilag dahil sa kanyang kahinaan. Sinuri ni Don Tiburcio ang pulso at lalamunan ng dalaga. Nakangiti ngunit may kaba, sapagkat wala naman talagang nalalaman. Sa huli, nagbigay siya ng 3 gamot na parang kopya lang mula sa narinig niya noon. Isang likido na may gatas, arnibal ng marshmallow, at 2 pildoras de sinuglosa. Pagkatapos nito, buong kumpiyansa niyang sinabi, gagaling siya, kahit hindi niya alam ang tunay na lagay. Habang nangyayari ito, napansin ni Linares ang malaanghel na kagandahan ni Maria Clara. Natigilan siya, napalalim ang titig, at tila napalubog sa malungkot nitong mga mata na waring may hinahanap na taong wala roon. Hindi niya napansin na ilang ulit na pala siyang tinatawag ni Doña Victorina. Dumating si Padre Damaso, maputla at mahina, na tila hindi na ang dati niyang malakas at maangas na pari. Siya ang unang nagparamdam ng pag-aalala para sa dalaga mula nang ito'y magkasakit. May dalang sulat si Linares para sa kanya, na nagdudugtong sa kanya sa mas malalim pang pangyayari sa mga susunod na kabanata. Sa pagtatapos ng kabanata, kitang-kita ang 3 uri ng bisita sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang nag-aalalang pari, ang pamilyang puno ng pagpapanggap, at ang binatang may lihim na tungkulin. Habang mas sumihina si Maria Clara, mas lumalakas ang presensya ng mga taong maaaring magpabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang silid ay naging sentro ng pagdagsa ng mga taong may kanya-kanyang motibong dala, pagmamalasakit man, ambisyon, o pagkikipag-ugnay sa makapangyarihan. Sa ilalim ng loob ng bahay, naroon ang tensyon, pagkukunwari at takot, mga elementong magbubunga ng mas matitinding pangyayari sa nobela.